kamera, simula ng kwento. Bawat bagong araw may bagong eksena rito. Simple man ang buhay kapag puso ang kasama. Bawat sandali nagiging magandang alaala. Sa bawat paglalakbay may aral na dala. Sa bawat tawanan gumagaan ang problema. At sa bawat video na ating nasasaksihan, parang kasama tayo sa bawat karanasan. Kaya tara na, sama-sama. Sa bawat kwento may saya. Isang pindot, isang subscribe, at sa susunod na vlog sabay tayong magabang. Sa Gerson Villarico, kwento mo'y pakinggan. Sa bawat video may saya at inspirasyon. Tawanan, biyahe, buhay at pangarap. Mga simpleng kwento na puso'y hinahanap. Ito, tuloy lang sa laban. Sa bawat bagong araw may bagong matututunan. Kasama ang viewers, kaibigan ng lahat. Sa bawat vlog mo, saya yung may araw na tahimik, may araw na magulo. Pero bawat karanasan ay ginagawang kwento. Hindi kay Natin to. Thornhill Park. Dito yung may mataas na ano paro. Pagka winter, pwede kami rito. Paano kami ni Inday? Tubogan eh. Kitin natin yung mataas na yan. Taas oh. Kaya ng scooter nito. So yun, ito pala yun. Pangalan, Tabor Hill, site of an ancient Indian ossuary of the Iroquois Nation. So yun mga par, dito tayo sa Tabor Hill. Ito, likod natin no. Tabor Hill mga par. Nakikita ko na to pag pumupunta kami Janhing, lalo pag winter. Ano to dito, mabundok no. So, maganda pala dito na ano, magtubogani no. Tignan natin kung may magtutubogani dito. Sama natin si Inday. Kasi meron na tayong ano eh, yung pang tubogani natin, pang slide. Maganda rin tumambay dito. Pwede rin mag ano siguro dito. Wala naman sinabing bawal na mag-picnic. Siyempre bawal siguro mag-ihaw-ihaw dito. But tambay, hindi maglakad-lakad yan, paikot-ikot no. Pwede. Right? Ganda, tsaka mahangin pa mga par. And then, yan. Kita nyo naman sa likod nito. Camera natin, oh. Ang ganda, oh. Pababa ang ganun. So, yun. Meron din pala tayong topic ngayon mga par, no? Ito, isunod-sunurin na natin yung mga topic natin para makapag-share tayo. And, maano rin natin yung mga experience natin dito sa Canada. Maikwento natin. Ang goal lang naman dito mga par ay para magkaroon din ng mga ideas yung mga nanonood sa atin, no? And para ayun, yung mga may plano sila na mag-Canada, or yung mga nandito na sa Canada, at yun nga yung mga nahihirapan din mga par, na mga struggle pa sa ngayon, katulad din namin. Nagkaroon sila ng mga paano sa na hindi sila nag-iisa, no? Marami din tayo ditong mga ganun ng sitwasyon, no? So ayun, nakita ko lang kasi itong topic na to mga pare, naisip ko na magandang
itakil natin dito sa vlog natin para masabi natin yung mga experience natin dito sa Canada na ano na tayo, no? Ano ba? 2 taon, no? Ito naman sa thumbnail ng mga par na yung 2 years na sa Canada, ano ba ang napala namin? No? Kaming napala, no? Sa pagpunta ng Canada. So hindi ako nagsisi na iniwan ko yung pagbabarko at pumunta kami dito sa Canada. Pinahirapang magdesisyon mga par, no, na iwanan ko yung pagbabarko kasi sa barko mga par stable na ako eh. So pwede na akong pabalik-balik, no, wala nang problema. Apply na ako sa ibang agency, no, iba-iba na rin ako ng agency. So kumbaga stable na yung trabaho mo doon, no, anytime makakasakay na ako. So hindi ko na pupurulimahin yung pagbalik, no, sa barko. Pero yun nga, iniwan ko yun. Hindi ako nagdalawang isip na iwan yun mga par. Dahil yun nga, gusto ko makasama ang pamilya ko, no. Nga mga par, yung iba hindi nila basta-bastang maiwanan yung barko dahil yun nga, mahirap yung mga pinagdaanan din nila and stable na nga rin sila. Ayaw nilang isugal. Pero ako mga par, ang gusto ko kasi makasama ko yung pamilya ko. And kaya hindi ako nagdalawang isip na iwanan talaga, no? And so far mga par, no, kahit na temporary pa rin naman kami rito, 2 taon na nga. Meron nga nagtanong sa akin mga par kung bakit ko daw iniwan yung pagbabarko na mas maganda na daw, stable na daw doon. Hindi katulad dito, struggle na naman, no? Balik ka na naman sa paghahanap ng tulad ng status, no. Siyempre yung trabaho, no, balik ka na naman talaga sa kumbaga panibagong experience na naman, no? Pero ano yun, baliwala yun sa akin mga pa kasi yun yung goal natin, magkakasama kami and masaya ako mga par na nandito kami sa Canada dahil yun nga, magkakasama kami as family. And mga napala namin, syempre yung bonding namin yung bonding naming pamilya mga par. And yung pagkakataon na binigyan kami ni Canada ng chance na makapasok rito at makapag-aral si Mrs., makapag-aral din yung anak ko, no? And then ako, nung may work permit pa ako, ay nagkaroon ako ng chance na makapagtrabaho rito. Ma-experience ko yung buhay Canada mga par. Experience na magkakasama kami kasi matagal ako nagbarko mga par, 13 years akong nagbarko, no. So simula na nag-asawa ako, binata pa ako nung nagbarko mga par, nag-asawa ako. Hindi nagkaanak ako, tuloy-tuloy yun, no. Ilang buwan lang stay natin sa Pilipinas and then alis na rin talaga. So kumbaga nasanay na ako noon mga par na kumbaga tanggap ko na tanggap ko na sa sarili ko na wala ako lagi, no, sa Pilipinas. Wala ako lagi sa pamilya ko. So yun yung pinagdadasal ko noon na sana magkaroon ng chance na mayroong mga ganitong opportunities, no? And then dumating, then ginrab ko na agad, no? Kasi yun naman yung pinaka-goal ko, no, na magkakasama kami, no? And binigay naman ni Lord. Nagtatrabaho ka ng pinakamahirap na trabaho mga par, no? Yun nga, pinasukan ko ng buong araw and then makakauwi ka sa pamilya mo sa hapon, no? Makakapag-bonding kayo, mayakap mo sila, makakalabas kayo, no? Pagka may pagkakataon na kayo, mag-bonding kayo, camping, yung mga ginawa namin. Kumbaga nakakasama mo sila mga par kasi tayo naman ay hindi na pabata, no? Tumatanda na tayo, no? And karamihan nga nakikita ko nga sa mga kasama ko noon na na rin, na tumanda na rin sila sa barko. Yun nga, yung nababalitaan ko yung mga anak nila, hindi yung iba, hindi lahat, no? Yung iba wala na sa mga par, na pabayaan, no? Kasi walang tatay, eh. So iba pa rin talaga kung may tatay na magagabay mga par.
And syempre, iba rin yung makasama mo sila, makabanding mo sila. No, kasi si Inday mga par, pag tinatanong ko na babalik ako sa barko, talagang ayaw na akong payagan. No? Kasi yun nga, sabi nga niya matagal daw ako bumalik. So ramdam ng bata kung ramdam ng bata mga par na wala ka. So ano yan, no? Hindi lang talaga pera. So, kailangan nila yung presensya mo na may tatay sila, no, na nakakasama nila. So ang nagustuhan ko rin dito, kahit na may edad ka, no, nakapagtrabaho ka pa rin, walang pipigil sa'yo. Sabi nga ni Kuya Bob's Adventure, no, kahit ilan yung trabaho mo, no, pagka PR ka na, no, or open work permit ka, no, pwede, no, walang pipigil sa'yo. Kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon, kung ano mang status nyo ngayon, magtanong-tanong, no, mag-research. Kung kailangan lumipat ng ibang probinsya, lumipat po, no, kung yun yung ikakabuti ng sitwasyon ninyo. And syempre kung kailangan umuwi, no, mas magandang umuwi na rin, no, kung yan din ang mas magandang gawin para yung iba kasi na-stress mga par, yung iba hindi na kaya, no. So kung kailangan bumitaw mga par, na wala namang problema yan, or hindi naman ano yan eh. Mayroon kasi nagsasabi din sa mga social media na nagpo-post na talunan, no, pag umuwi, no. Natin, nag-try tayo, lumabas tayo sa comfort zone natin. Pero hindi ka pa rin talunan noon dahil yun nga, nagkaroon ka ng chance na makapagtrabaho rito, mamuhay dito, no. At least may experience ka mga par. And yun nga, katulad ni Pario Otep, no, na umuwi ng Pilipinas dahil nawala ng permit, may chance pa rin, no, na makabalik anytime, no, kasi wala naman tayong ginawang hindi maganda rito, no. At least pag wala ng status, pag wala ng permits, no, at hindi na kaya, at hindi na po pwedeng kumbaga hindi na kaya, wala nang pwedeng gawin para makapag-stay, no, umexit muna mga par, no, and then balik ng malakas. Yun lang naman yun. Kayo ba mga par, no? Ilang taon na ba kayo rito at ano bang napala ninyo dito sa Canada? Kasi kami, yun lang. Yun yung sa amin, no? And yun, mag-comment kayo sa baba mga par kung anong mga napala din ninyo and anong nagustuhan niyo dito sa Canada. 5,300 subscribers na tayo sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Kaya ngayon mag-shoutout tayo. Booker, load shoutout. Sarap niyan par, relax na relax kayo niyan sa nature par. Ruel Kumayas, nice camping par, maganda ang lugar at ang weather maganda din. Iba talaga pag madaming kasama sa camping, masaya. Yun, totoo yan, masaya po talaga yung camping namin. Shoutout Manoy o Manods, no? Hindi ko na lang basahin yung comment mo, no, kasi no comment tayo rito sa ganitong usapin. Right, shoutout Manoy. Ni Analisa Ramos, saan ang location niyan? Korean Festival. Yun, doon to sa may Mill Lasman Square, sa may North York Century. No, Analisa Ramos. Sabi ni Kuya Bob's Adventure, dami tao par, sigurado maanghang yung karamihan na foods nila dyan par. Enjoy talaga pumunta sa mga festival. Oo, maanghang, no, Kuya Bob's. Pero ayun, kaya naman. Buratin. Sabi niya, bakit hindi sa Mabuhay Festival kayo pumunta sa downtown? Apple Diap, guest nila Sunday. Yun nga paro, hindi tayo nakapunta nung Mabuhay Festival kasi nagaling tayong camping noon. Then nagsimba tayo, napagod na tayo mga par. So, hindi na ako nakapunta. Kaya ayun, siguro next time, no, next year, pagka may pagkakataon tayo, no. Ayun, sabi ni Roy Gomez, buy healthcare aid in demand diri sa Edmonton, Alberta. Na IPR pathway, daghan na PR diri anywhere sa Alberta basta healthcare ang work. So yun, shout out Roy Gomez. Kaya Bob's Adventure, hintay lang muna par kasi pag na PR naman kayo, pwede ka naman mag-avail ng OSAP. Maraming salamat sa inyo and yung iba nating yung ibang mga nag-comment, no, sa next vlog na natin i-shout out ulit, no. And gusto ko lang pasalamatan ang aking Pinoy Tambayan family, aking City Alliance family. Maraming salamat sa inyo and shoutout po sa lahat ng palaging sumusuporta. And din sa mga silent viewers dyan, maraming salamat. At syempre sa mga nag-comments, nag-like sa ating mga previous vlogs, maraming salamat po sa inyo.
So ayun mga par, no? Siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog, no? Mag-enjoy pa rin ngayon summer. May fall pa tayo mga par. Maraming salamat sa inyo. To God be all the glory and we'll see you on my next one. Bye!